faithfulness of the Lord. At yung faithfulness ng servant niya. Okay? So, one of the character in the Bible, one of my favorite character in the Bible is yun po, pag-usapan natin is Daniel po. Okay? Ito po yung ating verse, scripture for tonight. Daniel 6, chapter 26, verse 27. NASB. Sige po, ating pong basahin. For He is the living God, enduring forever, and His kingdom is one which will not be destroyed, and His dominion will be forever. He delivers and rescues and performs signs and wonders in heaven and on earth, who has also delivered Daniel from the power of the lions. Yun po, ayun po ang ating pag-uusapan tonight. So, bago po tayo mag-start, tayo po yung manalangin. Yes, Lord God, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon. Kami po ay magsama-sama at patuloy namin ipanalangin, Panginoon, ang aming mga prayer points, Panginoon Diyos. Salamat din po, Panginoon, sa pagkakataong ito na gamitin niyo po sa inyong ubasan, upang ibahagi ang inyong salita, O God. Lord God, override my preparation, Panginoon. Kayo lamang po ang siyang pupurihin at sasambahin sa gabing ito, Panginoon. Lord, patuloy kayong kumilos sa aming kalagitnaan, O God. Fill us with your Holy Spirit, O God. Again po sa mga connection po ng aking mga kapatid, Panginoon, ay maging maayos, Panginoon Diyos. Lord God, maraming pong salamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayun. Okay. Ang pag-uusapan po natin tonight is yung story po ni Daniel. Kung meron po kayong Bible dyan sa inyo, pwede niyo pong buksan yung Daniel chapter 6, verse 16 to 28. Basahin ko lang po sa Tagalog. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos sa buong katapatan mong pinaglilingkuran. Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Verse 18, ang hari naman ay umuwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niya ring paaliw. Kinabukasan, maaga nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at iniutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y may ihahon na, wala silang makita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Tiwala sa kanyang Diyos. Ang mga nagbibintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang anak at asawa. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapa na sila ng mga leon. Pagkatapos, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Isiniad sa sulat, sumainyo ang kapayapaan. Iniutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas at gumagawa ng kapabalagan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa leon.
Ito pong story na to about kay Daniel, bago po ito nangyari, bago po dinala si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ito po ay nangyari dahil siya po ay inakusahan. Dahil siya po ay inakusahan ng kanyang mga kapwa na naglilingkod sa Haring Darius, kay King Darius. Siya po ay, dahil naglabas po ang kanyang mga kapwa pinuno sinabi po kay King Darius na maglabas po ng kasulatan na bawal sumamba sa Diyos o sa tao maliban kay King Darius. So dito po nangyari na lumabag po si Daniel sa iniutos ng hari. Kaya po dahil si Daniel po ay hindi po napigil, hindi po mapipigilan ng kanyang pagsamba sa Diyos na buhay. Dahil po dito, 3 beses po siya nanalangin. At yun nga po, dahil po sa kanyang mga kaaway na patuloy na maghahanap ng kamalian ni Daniel, ay yun po yung nakita nila na para mamatay si Daniel. So doon po nakita natin, kung babasahin po yung buong Daniel, yung chapter 6, doon po nalabag po niya yung kautusan ni Haring Darius. Dahil sinabi po ng kanyang mga kapwa pinuno na yun nga, bawal pong sumamba sa Diyos o sa tao maliban sa kanya. So dito po dinala po si Daniel sa kulungan ng mga leon upang mamatay. Pero yun po, doon po makita natin yung gaano katapat ang Panginoon sa Diyos, gaano katapat ang Diyos kay Daniel, at gaano katapat si Daniel katapat sa Diyos at kay King Darius. So may 3 po tayong pag-uusapan. Sabi po rito, sabi po sa una, God was so faithful in the beginning and to His servant in the difficult times or even death on the lion's den. Pangalawa po, Daniel was faithful to God and to King Darius. At yung pangatlo, King Darius proclaimed who God is. Doon po sa Daniel, doon po sa una, na God is faithful, sabi po rito, know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandment 2,000 generation. So, dito po, sinasabi po rito na ang Diyos daw po natin sinasamba, ang Diyos ni Daniel, ay tapat po. Siya po ay Diyos. Diba? Sinasabi po rin niya rito, He is a faithful God na siya po ay hindi marunong sumira sa kanyang mga pangako. Kung tayo po mga anak ng Diyos, ay hindi po kailanman hindi nasisira ang kanyang pangako sa atin. Yun po yung tapat siya sa lahat ng umiibig daw po sa kanya. Di ba? At sumusunod sa kanyang mga tuntunin. So dito po, tapat po ang Diyos doon sa mga tao na sumusunod sa kanyang kautusan at umiibig ng lubos sa kanya. Di pa po? So, ipinapadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Dito po, makita po natin na in the beginning po, si Lord po, ang Diyos po ay tapat. Alam po natin, tayo po, nakaranas po ng katapatan ng Diyos. Na kahit po tayo nandito sa Saudi at doon sa mga kapatid natin dito sa Pilipinas na mga nanonood, tapat po ang Diyos. Yung katapatan po ng Diyos sa atin, wala pong kapantay. Like, nakatulad po ni Daniel na bagamat siya po ay hindi po tagaron doon sa kay King Darius, pero siya po ay siya po ay Jews o Israelites, pero pinagpala po siya ng Panginoon dahil siya po ay naging pinuno naging pinuno pa ni King Darius, one of the commissioner that time. So dito makita po natin na ang Diyos ay tapat sa kanya. Binigyan pa po siya ng karunungan na
malaman kung ano yung mga dreams na nangyayari doon sa mga panaginip ng mga hari. So that time. So siya po yung pinagkalooban ng ganon na malaman niya po. Okay? Okay? So pangalawa, Daniel was faithful. Una po, Daniel won't stop praying even at trials and circumstances. Pangalawa, Daniel won't stop thanking God, and Daniel won't stop praising and adore God for what He has done. Dito po makita po natin sa story na si Daniel po, even though na may threat na lumabas po yung na-publish na po yung yung kasulatan na bawal sumamba sa Diyos o sa tao maliban kay King Darius. Pero dito po nakita po natin na hindi po siya tumigil ng panalangin. Diba? Nung nalaman niya po yung ganung kasulatan, hindi po siya tumigil. So nakita po natin yung ano niya po yung lagi niyang ginagawa na walang makakapigil doon. So sabi nga rito Daniel won't stop thanking God. Siya po ay patuloy na nananalangin at patuloy na nagpapasalamat sa Diyos araw-araw. Daniel won't stop praising and adore God for what He has done. Dito makita natin when Daniel learned that the decree has been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees. 3 beses po sa isang araw siya nananalangin. He bowed down, he got down on his knees and prayed. Kaya nga po tayo, ilang beses po tayo nanalangin bukod po doon sa nakapikit lamang. Pero iba pa rin po yung time ni Daniel na siya po ay lumuluhod 3 beses sa isang araw. So doon po nakita po natin na siya po ay hindi nagpapalya. Na everyday siya nananalangin, everyday siya nagpapasalamat sa Diyos. Everyday siya nagpipraise sa Panginoon. Na kahit may problema, na kahit may trial, circumstances, hindi po siya tumitigil. Iba po. So makita po natin na he prayed and he giving thanks just as he had done before. So palagi niya po ginagawa. Kahit na po may binigay na ganung kasulatan, hindi po siya natakot na baka sige, 1 buwan lang naman to, hindi mo na ako mananalangin. Pero that time po, hindi po siya tumigil. Kaya I was amazed kay Daniel kasi napaka niya po. Napaka faithful niya sa Lord. Na kahit may mga ganong pangyayari, ganong mga kasulatan, ay hindi po siya tumigil. So, pangatlo, King Darius proclaimed, meron pa po, for Daniel, praying was a necessity. He prayed regularly, even under difficult circumstances. Daniel turned to God in prayer with faith. For Daniel, it was more important pray than to live. So yung pagpanalangin daw po ay isa po siyang pangangailangan. Kaya po sinasabi niya na he pray regularly even under the difficult circumstances. Tayo po ba, pagka tayo po ba ay may problema, naisip po ba natin na tayo po ay manalangin at kausapin ng Diyos? Di ba po? Dito po makita natin na si Daniel po, na kahit na po ay nakaramdam siya ng panganib na nagawin niya yung panalangin na yon. Pero sabi niya, pangangailangan niya yon, pangangailangan ng kanyang soul, pangangailangan niya na kausapin ang Diyos through prayer. So dito, mas mahalaga daw po kay Daniel na manalangin kaysa mabuhay. So ganun po kaimportante yung panalangin sa kanya. So ganun din po tayo bilang mananampalataya. Is a good example for us na ma-remind tayo na yung panalangin po natin is very important. Kasi ang Lord po mag-guide sa atin saan man po tayo pumunta at ang Lord po ay hindi niya tayo pababayaan ni iwan man. Pangako po ng Panginoon yon. Even under difficult circumstances na nangyari kay Daniel. Okay po? Pangatlo, King Darius proclaimed who God is.
For he is the living God and enduring forever. His kingdom is one which will not be destroyed, and his dominion will be forever. He delivers and rescues and performs signs and wonders in heaven and on earth, who has also delivered Daniel from the power of the lions. So makita po natin dito na ang Diyos po ay dito po pinroclaim dito po nagsalita po si King Darius. Kasi po si King Darius, natunghayan niya kung gaano katapat ang Diyos sa buhay na Daniel. Kasi di po, yung mga leon na yon that time, as in, ano po sila, gutom na gutom. Kailangan po lang kakainin. Talaga po, yun po yung ano nila, yung para pang may nagkasala, pag yung pasaway or anything na parang against sila sa government that time, doon po sila hinahatulan. Tinadala po sa kulungan ng mga leon para lapain. So dito makita po natin, no, si King Darius, natunghayan niya po, nakita niya kung gaano katapat ang Diyos sa buhay ni Daniel. Kasi sinabi niya po na kaya nga nung pumunta po siya sa kulungan ng leon, tinawag niya po si Daniel. Nasabi niya, Daniel, kumusta ka? O baga, sa Tagalog, kumusta ka? Buhay ka pa ba? Pero sabi ni Daniel, mabuhay ang hari. Pinatikom po ng anghel ng Diyos ang mga bibig ng leon. Doon po nakita ni King Darius kung gaano katapat, kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Na kahit na doon po ay natunghay niya na wala malang kagalos-galos si Daniel that time, sabi po sa Bible. Na kasi nga, laking tuwa po niya kasi that time po si King Darius po ay hindi nga daw po siya nagpaaliw, hindi rin siya kumain. As in, nagpasting po siya. Kasi hindi siya mapakali dahil yung servant niya, yung pinuno, isa sa mga pinuno niya, ay mamamatay. Dahil tapat po si Daniel, nag-alala po si King Darius sa kanya. Kaya dali-dali niya kinabukasan, pinuntahan yung kulungan. Kaya yun, natunghay niya yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya sinabi niya po ito, nag-utos po siya sa lahat daw ng nasasakupan niya na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Sapagkat siya daw ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi po mawawasak ang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Ganun po dinescribe ni King Darius ang Diyos na sinasamba natin at Diyos na sinasamba ni Daniel. So siya daw po yung sumasaklolo at nagliligtas at gumagawa siya ng kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas si Daniel mula sa mga leon. So doon po, na-remind po tayo na even na doon po kahit na anuman pong problema, anuman pong kinakarap nating circumstances, mga trials, God is always there. Kaya pakatandaan po natin na hindi po mababaliwala yung ating pananampalataya sa Diyos. Hindi po mababaliwala kung ano yung paniniwala natin sa Diyos na buhay. Kasi doon pa lang po, si King Darius po, hindi pa po siya believer ng Diyos. Pero doon po, that time, nakita niya po yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi ito po, leon na po ito Diba? Kaya nga nung nalaman niya, nabuhay yung kanyang alagad na si Daniel, kanyang pinuno, pinadala niya po yung lahat nung nag-aakusa sa kanya. Doon po nakita na palapit pa lang po yung mga nag-akusa sa kanya ay nilapa na po ng leon. Okay po. Kung babasahin po natin yung Daniel 6, lahat po na nag-akusa sa kanya ay namatay. Maski po bata at yung mga asawa po na naglilikod sa kanya. Kaya nga po, kaya lagi po natin tatandaan na minsan po makaranas po tayo ng mga tao na minsan parang nakita natin na believer ba sila, di ba? Or may mga tao na parang inaakusahan tayo na kung ano-ano. But sabi ng Lord, we need to focus on Jesus. We need to focus na kung anong meron, kung ano ang kapangyarihan ng Diyos
sa kanila. Di ba? So doon nakita natin na si King Darius, naging impact sa kanya na yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Daniel, malaking impact siya kay King Darius. Kaya naglabas po siya ng kasulatan na lahat ng kanya nasasakupan, na lahat sa buong mundo na gumalang sa Diyos ni Daniel. Diba? So sabi po rito, please don't stop loving God just because someone who claimed to represent God misrepresented Him. People fail, but God does not. Okay? So, totoo po, no, na makaranas po tayo na minsan, hindi naman po lahat mga ano lang po, no, minsan mga unbeliever lang po yung mga, minsan makakaranas tayo ng na given na po yun, no? Minsan may mga unbeliever na makakaranas tayo ng mga hindi magandang pag-akusa or anything na parang ginagawa tayo ng masama. Minsan po, kapwa mga, alam mo yun, mga Christian, mga Christian din po na minsan parang nakikita mo sa kanila na parang totoo bang servant ng Lord to, di ba? So wag daw po tayo parang magpadala sa mga taong ganon. But sabi nga ron, no, people may disappoint you and mistreated you. But sabi ni Jesus, fix our eyes to Him, not on the people. Kasi lahat po ng tao, they will fail us, di ba? Totoo po 'yon. Kahit yung mga yung mga asawa, mga anak, they will fail us. But sabi ng Lord, hindi ako tapat, sabi po ng Diyos, siya po ay tapat sa atin. Kahit kailanman, hindi po siya magpipail sa atin. Kung tayo lang po ay magpo-focus sa Kanya. Okay? So, lagi po natin pakatandaan na ang Diyos po ay faithful sa lahat ng sumusunod sa Kanya. So, kung meron po tayong minsan parang failure, bangon daw po ulit tayo. Huwag po tayo magstay doon sa failure na yon. But we need the help of the Lord para yung failure na yon ma-improve natin. Okay? So, yun lamang po ang aking maliit na at konting pag-aaral natin sa Panginoon. Okay po? To God be all the glory. Sige po, tayo may manalangin. Yes, Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa buhay po ni Daniel, Panginoon. Na siya po ay nakaranas po ng mga kaalitan or anything na parang against sa kanyang pananampalataya. Kami din po, Panginoon, na kami po na inyong mga lingkod. Hindi pa man din po nakakaranas sa mga ganong pangyayari, Panginoon. But Lord, patuloy niyo po, Panginoon, na palalahanan kami na kayo lamang po ay nandyan lagi, Panginoon. Na alam po namin kayo po'y tapat, Panginoon. Even we fail, O God, kayo po'y patuloy na tapat, Panginoon. You are faithful, God, Panginoon. Wala pong katumbas, Panginoon, inyong kapangyarihan. Wala po kayong kapantay, Panginoon. You own everything, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon Diyos, sa buhay ni Daniel ay na-remind po kami na hindi po parehas ang mundo ang aming ginagalawan. Minsan po kami po ay nakakaranas ng pagdiin or kapahamakan, Panginoon. But Lord, remind us, O God, to be faithful to you, O God, to be faithful to your words, Panginoon, to be faithful sa inyong mga salita na ipinagkakalob niyo sa amin araw-araw, Panginoon. Lord God, marami pong salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil hindi kayo nagkukulang, Panginoon Diyos. Salamat po, O God. Ito po ang samadalain namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Amen.